DWOKFM, ang Big Was Station. Sa darating na plebisito, papayag ba kayo ang Palawan hatiin sa tatlo? Maging maingat sa pagboto, nakasalalay sa mga kamay nyo ang pagboto ng yes or no. Maging mapagmasid kayo, baka kayo'y maloko ng mga sakim na politiko. Sa darating na plebisito, tayo'y maging matalino sa pagboto ng yes or no. Sa darating na plebisito, tayo'y maging matalino sa pagboto ng yes or no. Lalaki raw ang pondo ng bawat kapitulyo, lalaki rin ang makukurakot nyo. Aasen suraw ang palawin nyo kapag hinati sa tatlo. Yan nga ba ay totoo? Bato sa langit, tama ay huwag magalit. Kami ang mga palawenyong mababait. Sa darating na plebisito, tayo'y maging matalino sa pagboto ng yes or no. Sa darating na plebisito, tayo'y maging matalino sa pagboto ng yes or no. Sa darating na plebisito, tayo'y maging matalino sa pagboto ng yes or no. Sa darating na plebisito, tayo'y maging matalino sa pagboto ng yes or no. Anong oras na? Ang oras po natin mga kaibigan na last 10:23 na po. Pasensya po tayo, medyo na late po tayo konti ha. Tuloy tayo. Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong daing? Kay bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, serbisyong totoo para sa masa. Huwag matakot sa maimpluwensya, si bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Bigwas ang sumbungan ng bayan, programa
programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may aksyon. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ika'y bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan. Dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may action. Ito na ang programang walang aatrasan, walang kinakampihan, lahat ay haharapin. Programang bubuksan ang inyong saradong isipan. Programang magmumulat ng inyong mga mata sa katotohanan at isisigaw ang mga hinaing ng bayan para sa mga nagbibingi-bingihan. Ang tutuwid sa baloktot bigwas ni Tommy Abile. Lunes hanggang Biyernes sa DWOKFM 107.9 ang Bigwas Station. Okay, mga kaibigan. Bigwas! Bigwas na po tayo ngayon. Ang oras po natin ngayon ay ilang minuto na ang lumipas ng alas 10. Tayo po ay magpapatuloy kagad. Bago po natin ipagpatuloy, atin munang batiin ang mga nanonood ngayon dyan sa ibang bansa. Kang iba dyan na tumatawag na sa atin at siyempre nag-aabang sila kahit gabi dyan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dyan po sa New York, maging sa Santa Maria, California, maging dyan sa Canada. Mabuhay po kayong ating mga kababayang mga Pilipino na nandyan dyan po sa ibang bansa. Maging dyan sa gitnang silangan yung ating mga OFW at yung ating mga OFW dyan sa Hong Kong at maging sa Malaysia. Mabuhay po kayo. Salamat sa inyong pagsuporta. Okay, tayo naman ngayon po mga kaibigan ay magtatapik na. Magtatapik tayo kaagad. Nalalapit na po ito, magpapasko na, sabi nila, mag-New Year na. Naka-schedule po mga kaibigan ang atin pong plebisito sa darating na first week umano ng Marso. Ito po'y in-schedule po nang hindi natin malaman kung anong dahilan ba't napapayag nila. Pero sana hindi matuloy. Ang akin lang sana, hindi na sana matuloy. Dahil kung ang layunin niya ay legacy, iwanan niya ng maayos. Hindi yung ipagpipilitan para lamang siya makapwisto pa sa kanyang posisyon. Itong si Gobernador Alvarez. Hanga ako kung gagawin niya itong ipagpaliban niya yung plebisito. Iiwan niya sa ibang mamamahala. Yan ang totoong legacy. Pero kung legacy para ipagpilitan, para sa personal na galit sa ibang politiko, hindi legacy yan. May interes sa bayan ang kalalabasan dyan, mga kaibigan. Mga kapitwa. Bigwas! Itinakda nila sa Marso, first week ng March. Dahil kapag hindi natuloy yan, sigurado ipagpaliban na yan. Mas maganda kung ipagpaliban. Diyan ako maniniwala ang legacy niya yan. Ngayon mga kaibigan, paano natin masisigurado na magiging patas ang plebisito? Kung gagamitin ang Smartmatic, matatandaan na maging sa ibang bansa, nagkagulo ang US dahil sa sister company
ng Smartmatic. Dito sa atin mga kaibigan, nais na ng ating mga kababayan na tanggalin na ang Smartmatic. Dahil may mga troubleshooter dyan. Pupunta sa mga bayan kung gusto mong mananalo. Aalukin ng ilang milyon. Mananalo ang gusto nila. Line up nila. Binabayaran. Gusto ng mamamayan na tapusin na ang serbisyo nitong Smartmatic na ito. Maging sa bidding dyan sa Comelec, laging natatalo ang Smartmatic. Pero napakalaking sindikato nitong Smartmatic na ito. Bigwas! Bigwas! Alam niyo po ba mga kaibigan, sa ngayon, katatapos lamang umano ng bidding diyan sa Comelec, alam niyo po ba na natalo na ang Smartmatic? Pero ginawa ng paraan ng Comelec na ma-disqualify ang nanalong pinaka-lowest bidder para ibigay lamang at magkaroon ng puwang itong Smartmatic para makuha nila muli. Atin pong pakinggan o panuorin ang pahayag ni Attorney Glenn Chung na talagang sinadya pa ng grupong ibigay sa atin para lamang po mapapanood at mababatid ng ating mga kababayan ang nangyayari sa atin pong lipunan. Ang Smartmatic na naman ang pinapanalo ng Comelec. Eto po mga kaibigan, eto na. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Gabi po yan, Dito sa pinadadala. Pilipinas, maulan po ang araw na ito. And I hope and pray that all of you are in good health and safe always. Ngayong araw po ay nag-live po ako para ipaabot po sa inyo itong balita na actually talo po ang Smartmatic sa bidding ng Comelec. Kagabi lang ito lumabas yung balitang ito. Talo po ang Comelec, ulitin ko, sa bidding ng Comelec. Pero ang ginawa po ng Comelec ay diniskwalipika po nila ang lowest bidder upang maibigay ang kontrata sa Smartmatic. Matagal ko na pong sinasabi sa inyo mga kababayan na ang riding in tandem na pumapatay po sa demokrasya ng ating bansa ay itong tandem ng Comelec at Smartmatic. Hindi pwedeng mangyari na si Smartmatic lang ang mandadaya. Kasabwat po talaga ang Comelec dyan. So ito na nga po, talo po ang Smartmatic sa bidding, pero nagawan po ng paraan ng Comelec ng Special Bids and Awards Committee Automated Election System. Diniskwalipika po nila ang lowest bidder at para maibigay po sa Smartmatic ang kontrata at para magpatuloy ang dayaan sa 2022. Ito na po ang pasiunang pinakita sa atin ng Comelec. Ang kontrata pong ito ay may approved budget of contract na 660.7 million pesos mga kababayan. 660.7. Ito po million. Ito po ang budget ng kontrata. Ang kontrata po ay para po sa pagkumpuni, refurbishment ng 97,345 vote sheeting machines. Ito po yung mga makina ni Smartmatic dati na binili natin, inarkila muna, tapos binili, binayaran, 2 beses po binayaran ng Smartmatic dito, at pagkatapos ng 2 halalan, wala na po, sira na po, kaya kailangan pong i-refurbish, kailangan pong kumpuniin. So ito po, gagastos ulit tayo ng 660.7 million. Yun po ang kontrata, ang approved budget of contract. Plus kasama po dyan ang pagbili ng 109,745 SD cards para sa main SD cards ng mga makina at 109,745 din na backup SD cards. So, 2 SD cards, yung main SD card saka yung backup SD cards. So, 109,745 pieces bawat isa, bawat main at backup.
And kasama din po dyan ang 250,000 pieces ng cleaning sheets, panglinis ng makina. So, pinaghandaan po talaga ng COMELEC dahil alam nila yung mga makina ng Smartmatic, yung vote cheating machines ng Smartmatic, hindi na po talaga reliable yun. Hindi po natin alam kung gaano karami ang masisira sa araw ng halalan. Pero that is part of the cheating game. Now, ito po yung kontrata ha. Now, ang Smartmatic po, ang kanyang bid price po, so ito po yung tender, yung hinulog po niya doon sa bidding, 637.4 million pesos. Yun yung sabi ng Smartmatic, ito yung babayaran nyo sa amin, 637.4 million. Hindi sila lumagpas sa approved budget of contract kasi hindi ka dapat pwedeng lumagpas sa ABC, approved budget of contract, 660.7 million. So, hindi pwedeng lumagpas si Smartmatic 637.4 million. Meron pong isa pang bidder. Ito po yung Pivot International Incorporated, PowerServe Incorporated. So, gamitin na lang po natin yung acronym PII-PSI or PSI na lang, PowerServe Incorporated, PSI. Ang bid price po nila ay 490 million lamang. Okay? Linawin natin uli ha, mga kababayan. Ang bid price ng COMELEC ay ng Smartmatic Cheater Killer Smartmatic 637.4 million pesos. Ito ang dapat bayaran ng COMELEC kung sila ang mananalo. Pero si PowerServe, ang kanya ay 490 million lamang. So, ang diferensya po ng dalawang bidder ay 147.4 million pesos. Mas mura po si PowerServe ng 147.4 million pesos. Ito po yung savings ng gobyerno dahil sa bidding. So, panalo dapat si PowerServe kasi ang kanyang presyo ay 490 million lamang. 637.4 million kay Smartmatic, mahal ng 147.4 million pesos. Pero ito na nga ang ginawa. Talo nga si Smartmatic kasi mahal sa kanila. 637.4 million sa kanila, mahal. Mas mura si PowerServe by 147.4 million. Inuulit-ulit ko po ito para maintindihan po ninyo. Mura si PowerServe, pero diniskwalipika po sila ng COMELEC, Special Bids and Awards Committee. Dalawa po ang grounds for disqualification. At dito po, alam ko magagalit po kayo dito pag narinig po ninyo. Na-disqualified po ang lowest bidder dahil po wala pong zero or dash ang kanilang bid documents. Kulang ng zero or dash. Kasi po, ang sabi ng COMELEC, dapat may nakalagay zero or dash kung walang presyo. Hindi po nila nilagyan. Walang zero, walang dash. Kaya dinisqualify po sila ng COMELEC. You see, walang kwenta ang rason ng COMELEC para i-disqualify ang lowest bidder. Walang kwenta, mga kababayan. Hindi po malulugi ang gobyerno kung walang zero o walang dash ang bid documents. That's plain and simple. Diba? Tapos, ito pang pangalawa. Yung pangalawang grounds for disqualification is that hindi raw nilagyan ng separate price ng PowerServe ang kanilang SD cards at ang cleaning sheet. So, wala daw presyo na nakalagay para magkano ang SD cards at magkano ang cleaning sheets. In other words, single calculated bid ang hinulog ng PowerServe. Isang buong presyo lang for the refurbishment, yung pagkumpuni ng mga vote cheating machines, 97,345 vote cheating machines, and then 109,745 times 2 SD cards, main and backup at 250,000 cleaning sheets. So isang bid price lang ang binigay nila, 490 million pesos. So kasama na lahat yun. All in, single calculated bid. So, ulitin ko, dalawa ang grounds ng COMELEC kung bakit nila dinisqualify ang lowest bidder. Walang zero, walang dash ang kanilang bid documents, at walang separate price ang mga items. Pero, si Smartmatic din ay nag-submit din ng single calculated bid. So, in a way, pareho lang sila. Si Smartmatic, single calculated bid at 637.4 million. Si PowerServe naman, 490 million single calculated bid. Siguro kay Smartmatic may zero at dash, kaya hindi na-disqualify. Ang na-disqualify ay si PowerServe dahil kompetensya ni Smartmatic. Ayaw nila na ibang kumpanya ang magpapatakbo o magkumpuni ng mga makinang ito
Ayaw nila na ibang kumpanya ang magbibigay ng SD cards dahil kaakibat ni Comelec si Smartmatic sa pandaraya sa eleksyon. Mula pa noong 2010, 2013, 2016, 2019 elections, kumita po sila dyan ng limpak-limpak bilyon-bilyong salapi. And I'm very honest about this. Sinasabi ko po sa inyo because itong dayaan ng Comelec at Smartmatic, nahuli ko na po ito noong pang 2010 until today. Now, nag-file po ang power serve ng motion for reconsideration sa Comelec at dito po tayo makakatulong para sa bayan, mga kababayan. Itong disqualification po, nakikita po ninyo, 0 dash, yun lang ang dahilan, napakababaw po. Pero 147.4 million pesos, 147.4 million pesos ang gagastusin na dagdag na gagastusin ng gobyerno para lang maibigay ang kontrata kay Smartmatic. Hindi ba tayo magagalit dyan, mga kababayan? Ang pera ng gobyerno ay galing po sa inyo. Galing po sa ating lahat. Direct taxes, income tax, indirect taxes, value-added tax. Araw-araw po tayo nagbabayad ng pera sa gobyerno. At ito, nilulustay, winawaldas ng Comelec. Mas mahal na nga si Smartmatic, mandaraya pa ang makina nila, mandaraya pa ang sistema nila, bibigyan pa sila ng dagdag na 147.4 million pesos. Dinisqualify ang lowest bidder para maibigay kay Smartmatic ang kontrata at masiguro ang dayaan sa 2022. Ayan, kitang-kita na po ninyo yan, mga kababayan. Hindi lang naman ako nagsasabi dito sa kontratang ito sa pagdiskwalipika ng lowest bidder. These are facts. At makikita ninyo, mapag-isip natin, bakit kailangan ibigay kay Smartmatic na mas mahal ng 147.4 million pesos? Bakit si Smartmatic talaga bibigyan ng Comelec? Ano bang meron sa Smartmatic? Simple lang po, mga kababayan. Gumana ang kanilang dayaan noong pang 2010, 2013, 2016, 2019 at gagamitin uli yan sa 2022. Kapalit ng bilyon-bilyong pera na ibabayad sa kanila ng mga pulpul na politiko, magnanakaw na politiko, mga walang kwentang politiko na nagpaparusa, nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. So, ito, typical example po ito. So, hindi lang po, dati na-disqualify po ito. Ito, ibibigay ko po sa inyo itong facts na ito. Noong 2015, si Andres Bautista ang chairman ng Comelec, na-disqualify po itong Smartmatic. Mas mabigat pa ang grounds for disqualification. Una, wala po silang valid articles of incorporation. Mabigat po yan because if you have kung wala kang valid articles of incorporation, you have no legal personality to join the bidding. So wala kang karapatan na sumali sa bidding ng Comelec. Kasi wala kang legal na personalidad. Kasi wala kang valid articles of incorporation. Yan po ang Smartmatic noong 2015. At nung nag-demo po sila ng kanilang unit, pumalpak po ang kanilang unit. Noong 2008, umusok pa ang kanilang makina. Pero pinalusot po ng Comelec. Natandaan ko, noong 2008, nandoon ang testigo, nakita niya, umusok ang makina ng Smartmatic. Pero Smartmatic pa rin ang kinuha ng Comelec. Noong 2015, na-disqualify po ang Comelec twice. Dalawang grounds. Walang valid articles of incorporation at pumalpak po ang demo unit nila. Pero si Andres Bautista ang nakupong chairman ng Comelec. Binaligtad po ito sa panahon ni Noynoy Aquino. Nung dumating po dito ang kanilang chairman ng Smartmatic, na si Lord Mark Malloch Brown, ang political advisor ni Corazon Aquino noong panahon ng 1986 presidential elections. So, kinausap si Noynoy sa Malacanang at alam kong nag-usap sila kasi si Lord Malloch Brown mismo ang tumawag sa testigo ko. Ang testigo ko nakipag-usap sa akin at sinabing si Lord Malloch Brown ang tumawag sa kanya nung nandun na si Lord Malloch Brown sa Singapore. Galing siya ng Manila, galing pala siya ng London, pumunta rito sa Manila, then dumiretso sa Singapore. Nung nandun na po si Lord Malloch Brown sa Singapore, tumawag po siya sa testigo ko. At sinabi niya, nagkausap sila ni Noynoy Aquino sa Malacanang. At itong testigo ko, sinabi po sa akin, personal, at naniniwala po ko sa testigo nito dahil dating congressman ito at malapit kay Noynoy Aquino. So, binaligtad po ni Andres Bautista ang disqualification ng Smartmatic at sila po ang naghawak ng 2016 elections. Kaya po,
Natandaan ninyo, kinalikot ang transparency server at nanalo si Ginang Robredo bilang Vice President. Nanalo po si Ginang Robredo bilang Vice President nung panahon ni Andres Bautista na pinilit ang Smartmatic na siyang gagamitin sa eleksyon. Kinalikot ang transparency server at voila, nanalo si Leni Robredo at natalo ang nangungunang si BBM or Bongbong Marcos. So, mga kababayan, ano pong magagawa natin dito? Ito, parang sinampal tayong lahat nito. Buong sambayan ng Pilipino, parang sinampal talaga tayo left and right nitong manipulasyon ng COMELEC at Smartmatic. So anong magagawa natin, mga kababayan? Mag-ingay po tayo ng husto. Ininsulto na nga tayo, nanakawin pa ang pera natin, nanakawin pa ang boto natin, at hahayaan lang po ba natin sila na gawin nila ito sa atin over and over again? Tandaan po ninyo, mga kababayan, tingnan po ninyo ang inyong mga anak at inyong mga apo. Hindi po sila makakapaglaban para sa kanilang kinabukasan. They cannot fight for themselves. Ito mga anak natin, mga apo natin, they're still so young. Tingnan niyo po sila. Hindi po nila kayang lumaban para sa kinabukasan po nila. Pero kayo at ako, kaya po nating lumaban ngayon at magkaisa. At yun po ang gagawin natin. Mag-ingay po tayo, iparating po natin sa ating Pangulo na ayaw po natin ng ganitong manipulasyon sa ating eleksyon sa bidding process po. Kasi 147.4 million pesos is napakalaking pera po. Na pwede po nating ipatayo ng mga paaralan o patayo po natin ng quarantine facilities or pambili po natin ng bakuna para sa COVID-19. Bakit natin ibibigay kay Smartmatic? Para lang ibigay sa mga incheck na gagawa ng mga vote cheating machines nila? Huwag po natin hayaan ito, mga kababayan. Yun po mga kaibigan, yan po ang atin pong naririnig kanina at napapanood. Yan po yung testamento ni Attorney Glenn Chong na natapos na po ang bidding sa COMELEC, pero anong ginawa? Pinapanalo na pinadisqualify at ang nanalo na naman ngayon is Smartmatic. Big Was! Big Was! Ganito ngayon ang mangyayari. Kung nanalo muli ang Smartmatic at iyan ay gagamitin para sa plebisito, nanganganib po ang atin pong mamamayan dito sa lalawigan ng Palawan. Kaya dapat sa ating mga kababayan, kung nanalo na naman itong tiwaling Smartmatic machine, dapat isulid at patuloy na magkakaisa. Huwag bigyan ng puwang na mananalo at magkaroon ng buto kahit isa para sa kanila. Dahil tayo ang kawawa ang lalawigan ng Palawan. Big Was! Okay, tayo po ay habang atin pong napapanood kanina ay magiging maingat po at magiging aware ang lahat nating kababayan sa darating na halalan. Lalo na po nitong plebisito. Narinig naman po ninyo kung paano isiwalat ni Attorney Glenn Chong yung sinasabing pagkapanalo muli ng Smartmatic. Tignan mo, may anomalya na naman. Sana, Pangulong Rodrigo Duterte, aksyonan nyo naman. Hindi po kayo nadala sa dayaan ng Smartmatic nung nakaraan dahil sa napakarami pong bumoto sa iyo. Ngayon mga kaibigan, lalo na po sa Palawan, sa plebisito, kailangang marami ang buboto na nagkakaisa. Kung halimbawa no, madamihan ninyo ang no para kung sakaling magsubra, mahahalata na nandadaya sila. Big Was! Big Was! Kung nagsubra ang boto na yes, wala na silang magawa. Dapat nga nito baguhin ang sistema eh. Manual bilang doon sa presinto. Ang final result doon sa bawat presinto, yun ang dapat ipadala sa Smartmatic. Hindi yung bilang mismo ng Smartmatic sa bawat presinto, yun ang ginagawa nila. Dapat manual sa bawat presinto. Ang result,
Yun ang dapat idaan sa Smartmatic. Dapat ganon. Hindi yung pati bilang doon sa presinto ay Smartmatic na ang magbibilang, ay magkakaroon talaga ng daya. Bigwas! Bigwas! Yan po mga kaibigan. Basta tingnan natin muna kung baka mayroon pa bago po ako magpapaalam. Okay po mga kaibigan. Salamat sa panonood ni Indang Monticalvo. Sa bukas ay wala na po munang bigwas. Babalik na tayo na January. Pagbibigyan natin lahat ng mga tiwali na gumawa ng kalukuhan nila. Kung ano mga walang pupuna muna sa kanila. Bigwas! Maliban lang Bigwas! po kung sakaling mayroong napakahalagang mayroong natuklasan, ay bigla po tayong mag-live. Yes! Bigwas! Hindi natin Bigwas! mga sumisilip. Hindi na natin. Okay. Salamat kay Yuli de los Reyes, Dindo Caton, Remoto at Rodi Kabuti Basa. Maraming salamat. Bigwas! Bigwas! Okay. At tayo po ngayon ay dahan-dahan na ring magpapaalam. Bayan. We stand Atin together. na pong, We bond yan, ourselves together. Atin na pong pakinggan. Atin pakinggan na dahan-dahan na po tayo magpapaalam. Alam niyo na po ay susunod na rin ang programang Argumento ni Bobby Aquino Mabanglo. Ang oras mo Pasensya kayo, medyo ano ako ngayon dahil may singaw. Lagi naman ako naliligo. Pero iwan ko ba, bakit ganun? Tapos yung programa natin, laging pinutol-putol. Siguro ngayon hindi ano. Ha? Putol-putol pa rin? O mas mabuti pag ganun ano, mag-record ka na lang ng ano, tapos pag nagka-record na, yun ang i-upload natin. Dahil pinutol-putol nila eh. O, ngayon gagawin natin, yung recorded natin, yun ang i-upload para mapapanood ng maayos ng ating mga kababayan. Sinisindikato nila tayo eh. Mga ipal. Okay. Maraming salamat po sa lahat ng taga-subaybay. Ako po'y dahan-dahan na rin magpapaalam. Sinasabi ko lagi sa inyo, kayo may nalalamang kalukuhan, katiwalian, pang-aapi ng mga opisyal sa lipunan. Huwag po kayong mag-atubiling magsumbong sa aming himpilan. Partikular na po sa programang ito. Huwag po kayong matakot. Laging tandaan, ang takot ay nasa isipan lamang. Ako po si Tommy Abili, ang inyong sumbungan at sandigan para labanan ng mga katiwalian. Ako ang inyong Bigwas! at ubos na